Hello po. Hi! Okay lang po ba yung signal ko? Okay naman. Bigla Okay. po kasi nag-brown out. Wala akong karapatan magreklamo kasi nagrereklamo sila lahat ngayon sa static nung caller. Kaya wala akong karapatan magreklamo ngayon. Oo. Okay po. Mm-mm. Naka-mobile data po kasi bigla nag-brown out. Asan ka ba ngayon? Ano pangalan by the way, ma'am? Ara. Ha? Ara po. Ara. Alright, sige. Yeah. Si Ara. Asan si Ara ngayon? Taga Subic, Zambales po. Ilocana ka? Hindi. Tagalog lang. Nandiyan ka lang for tonight? Born and raised po dito. Pero Tagalog lang yung tinuro sa amin. Hindi ka nakapag natutong mag-Ilocano. Pero marami Ilocano dyan, di ba? Yes po. Yung mga parents ko lang. Kasi pag may crucial silang pinag-uusapan, yun yung ginagamit nila. Pag di ka pwede makisawsaw, ganon. Yes. Kaya walang may alam sa amin ng other dialect. Tagalog lang. Okay. Anyways, si Ara ay 27. Anong ginagawa sa buhay? Ngayon, tambay. Bago ka naging tambay, anong ginagawa mo sa buhay? I'm call center before. Kailan ka pa tumigil? Netong September lang. Bakit? Kasi maselan yung pagbubuntis eh. Buntis ka ngayon? Yeah, for our first baby. Magiging nanay ka na pala. Yes po. Okay. And nasa point ng life na hirap mag-transition. As in, nung mga first few months, okay pa kasi nako-covered nung company ko yung mga expenses, yung free time. So, I've been working po since I was 19 years old. So, before pa po ako graduate, nag-work na ako. So, my partner is okay naman. Mabait naman siya. Pero LDR kasi kami. Pero... Asan yung partner mo? Yung boyfriend mo? Nasa US. Pinoy? Hindi. American? Opo. So, paano ka nagkakilala? Mag-classmate kami ng college. Saan? Sa high school. Diyan sa Subic? Sa Olongapo City. Kasi di ba may base kasi dyan sa maraming Amerikano dyan. Iyon ba yun? Okay. Marami pa naman. Pero mas marami sa Clark. As of now. Alam mo And I'm from Clark kasi. So, Clark ako nag-base, nag-work na. Okay. So, kakauwi ko lang nung September dito sa bahay ng parents. Gano'ng katagal kayo mag-jowa bago ka nagbuntis? 8 years. 8 years. Okay. Tagal din, no? Yeah. So, since you were around 19, kayo na? Opo. Yeah, correct. Okay. So, na-enjoy na namin lahat. So, ayun. So, nasa point of life na nahihiya akong magsabi sa kanya. Though no choice kasi siya. Though kasi alam niya yung sitwasyon. Kaso, as independent woman na hindi ako umaasa sa pera niya. Pag pera niya kasi, pero bahala ka, ganyan. Pag umuwi lang siya na, doon lang siya gagastos for me kasi hindi niya ako papasok ng work eh. Okay. So, ngayon, na-challenge ako kasi kailangan ko yung budget yung binibigay niya, which is parang hindi siya tumutungtong doon sa sahod ko before. So, nasa short, syempre po, diba, tumataas yung bilihin natin. Even... hindi totoo yan ha. Tandaan mo, sabi ng DTI, 500 pang Noche Buena na.
Ibig sabihin, yung normal... Pamakdo ko nga lang yun, Papa Jack. Ibig sabihin, yung normal na kain ng pamilyang Pilipino, kasya ng 50 pesos yun. Diyos ko, parang yun nga, sinabi ko nga sa kanya, magkano lang yung cocktail? Ako lang kakain ng fruit cocktail. Kulang na kulang. Hindi pa rin naniniwala yung DTI na mali yung sinabi nila 500. Ayaw nila maniwala eh. So true. Sobrang mahal po. Sabi ko nga po, yung presyo pa lang nga ng sibuyas, magkano na? I think it's 700 for kilo eh. Ganun siya. So, aware naman siya, pero nahihirapan. Ilang buwan na mga pala yung tiyan mo? Currently, 5 months po. 5 buwan na. Okay. Yes, kaso nasa high risk pa din, kaya ang dami kong give up. For now. For now. Ganon siya. Yun po, hindi ko siya alam paano ko siya i-approach regarding in money matters. Kasi po, since this will be our first baby, ang daming kailangan. Like our hospital, since hindi naman po biro ng mga anak ngayon. So, siya lahat eh. So, doon ako... Ano bang you are 27. Ilan taon na siya? 31. 31. Oh, same generation lang naman kayo. Anong ginagawa niya sa US ngayon? Is he residing there? Nagtatrabaho ba siya doon? Nagtatrabaho po siya doon as a dialysis tech. Okay. If you don't mind me asking, no? Total, ano naman tong tanong mo. Nung ikaw ay nag-work, how much were you earning? Per month, nasa 20 plus. Okay. To 30. Okay, It depends on my performance kasi minsan eh. Okay. Let's peg it to 25. That's average na. Yes. Okay. So 25,000, that covers you as a person. Tama? Yes po. Okay. Kumbaga you are safe sa amount na yan, 25,000. Tama ba ako? Tama. Safe na safe. Safe na safe ka dyan. Okay. How much is he giving you? 17. Para saan yung 17? Yes. 17,000. So, hindi na ako over... Para saan yung 17,000? Kasama na yung check-up. Yung weekly check-up sa OB, vitamins, tas yung pag may... Tsaka pagkain ko, tas utilities dito. Kasi ako nagbabayad ng utilities dito sa bahay. Kasi 24/7 yung aircon. Yun. Okay, now, I have another question. Do you think kapag hiningi mo sa kanya yung dagdag na budget, do you think meron siya o wala? Doon po ako nagmamatter kasi in terms nga po sa pera is magkaiba kasi kami ng currency, syempre po, diba? So, syempre sa US may kino-cover din naman siyang bahay. High risk din sa kanila yung maintenance ng sasakyan. At the same time is yung gas. Diba po? So, minsan, sinasabi ko sa kanya, yung computation, lahat. Pero, naiilang pa rin ako na wala akong naibibigay. Hindi ako makapag, yung basic needs ko is inaasa ko sa iba. Which is, sabi ko, hindi na ako sanay. Kasi, ganito, Ara, feeling ko the problem is not, wala naman sa jowa mo eh. Baka feeling niya kasi, dahil hindi ka nagsasalita, okay na sa'yo yun. Diba? Yeah, ganito, Okay, pag-usapan natin. Kasya ba ang 17,000 sa buwan sa isang tao nagbubuntis? I'm sure kasya yan. Kung pagkakasyahin mo. Tama? But with the means that you got used to, yan, medyo tight sa'yo yun. Tama, mali? Tama po. So, yun. Tight sa'yo yung budget na yun. So, naiintindihan ko yung part na yun. Of course, I get that, no? Pero kung tanong lang kasi ay kung
kung ang tanong lang talaga ay kung kasya ba, of course, kasya yun kung pagkakasyahin mo. Pero, yan, may pero kasi. Pero alam mo na pwedeng dagdagan. Ang problema, ayaw mo magsabi. Yeah. Diba? Naiiyak ko. Oo, naiiyak ka. Naghubad ka ng panty sa harap niya eh. Humingin pera, nabuntis ka, naiiyak ka. Diba, inamoy pa niya yung panty mo noon, alala mo? Hindi ko alam, charot ko lang yun. Pero baka ginawa niyo yan. Sabi niya, yeah. Yeah. Siguro, hindi ko rin alam. hindi ko rin alam, no? So, yeah. Pero, ang point ko is, ginawa niyo to together eh. A matter of fact, hindi ka naman unemployed ngayon eh. Kung hindi ka nabuntis eh. Tama? Yes po. Now, okay. Kasi baka mamaya sa utak niya, okay lang sa'yo. Baka mamaya sa utak niya, this is completely fine with you. Baka mamaya sa utak niya, ito ay isang bagay na, kumbaga, okay. Di ba, kumbaga, baka para sa kanya, hindi naman nag-commute si Ara, nasa bahay lang. So siguro sa utak na kiniwenta niya, nasa bahay lang siya maghapon. Baka kiniwenta niya na, 17 kasya na. Hindi ka nagsabi. So di ba, wala siyang kahit anong reference. No po. Oo. Kasi kung ang tanong dito, Papa Jackson, 17,000 yung binibigay niya sa akin. Kasya ba? Kasya yan. May mga kabayan tayo, 5,000 isang buwan pagkakasyahin nila eh. Diba? Pero, but then again, alam mo kasi na mayroon siyang capacity to give more and to take care of you more. Kaya, diba? Ano ba plan niyo sa buhay? Ano ba? Magiging co-parent din ba kayo o kayo pa rin? Kami pa rin naman kami mga Papa Jack. Ba't ka nahihiya? Yun nga, Papa Jack, kasi, di ba, as an independent woman kasi, hindi talaga niya ako... Tigilan niyo excuse me, tigilan niyo nga independent woman. Independent woman ka nung may trabaho ka. Independent woman, wala kang trabaho ngayon, nagdadalang tao ka. Paano ka naging independent woman? Kung independent woman ka ngayon, wag kang humingi sa kanya ng kahit ano. Ang tagal ko kasing ako lang lahat. But that doesn't make sense anymore. Nahihirapan ako, hindi ko alam paano ko siya i-approach. Okay, ulitin ko na naman. Naghubad ka nga ng panty sa harap niya eh. Babalik lang at babalik ako doon. Yung mga bagay na yun, punong-puno ng mali siya, di kayo nahiya. Eto normal to eh. Gawa niyo yung dalawa yan eh. Meron bang taong kayang gumawa ng baby mag-isa? Wala. Ha? Wala. Ginawa niyo yung dalawa. Hindi ibig sabihin, kaya mo sabihin sa kanya, Yun lang. Medyo siguro nahiya lang talaga ako. Yun lang yan. Hindi ka lang sanay. Pero, look, ganito ano. Ikaw ba, in your 27 years of existence, narinig mo na ba yung corning linya na communication is the key? Sorry? Ano ba yan? Ikaw ba, narinig mo na ba yung linyang communication is the key? Yes po. Kasi kanina may nag-comment, hindi responsable yan, Jowa mo. Anong hindi responsable yung sabihin nyo dyan? Hindi lang niya alam na kulang yung 17K. Kasi baka mamaya, ganito yan. Baka mamaya, westernized masyado siya. So by that, alam mo naman yung mga, di ba? Yung mga western, mga masyado silang by the book, di ba? Yung matuos, baka kinenta niya. Hindi naman siya. Baka. Okay, slight lang. Ganito, kung ba ako siya, makinig ka mabuti ha. Ba ako siya, kinenta ko 30,000 at 30 days, di ba? 17,000, kunwari ko, 15,000 divided by 30 days. Di ba? Oo. Tama, 500 per day para kay Ara. Hindi naman siya lalabas, kakain na. Kasya na to. Dagdagan kong 2K. Ganun siguro siya nagkuhin. 17,000 divided by 30. Divided by 30.
meron siyang 510 per day. Okay na siguro to. O binigay niya sa'yo, hindi ka maumangal. Anong isipin niya? Okay lang. Okay lang. So magsabi ka. Tsaka mo ko tawagan ulit kapag hindi niya kapag hindi ka niya pinagbigyan. Ako tatawag sa kanya. Sabihin ko, pre, ano ka ba? Gusto bang nakabas yung anak mong gutom? Sinasabi ko naman yan eh. Kasi sobrang nag-a-adjust din talaga ako sa province life na. Alam mo, kasi, Ara. Yung Ara. Yes po. Wala nagagawa ang yung galing nyo kasi to eh. Yung nagpapahaging-haging lang kayo. Ha? Hello? Opo. Wala nagagawa yan. Yung nagpapahaging-haging kayo. Daming gumagawa niyan na yung magpaparinig-rinig kayo. Hindi sabihin na maayos. Paparinig kayo. Kwentahin mo. Kulang itong binigay mo. Diba? I need dagdagan mo naman kahit na 5K pa. Hindi mo nakakamatay yun. Kasi siya nagbibili lahat eh. Ano na? Siya kasi yung bumibili lahat eh. Nang need. Kaya para saan lang ba yung 17,000? ang covered lang nun yung bills, yung check-up ko, yung ganun. Tsaka allowance na... So ano yung mga binibili niya kama? Ano binibili pa niya? Ngayon kasi nag-start na kami mamili ng gamit ng baby. So napapawaw din ako sa mga presyo na wow. Di ibig sabihin kaya niya, hindi ka lang umaangal. Kasi ina-assume mo na baka mamay tanggihan ka kaya nahiya ka. If you have plans, di ba? If you have plans to be together all your lives, then you have to start being honest with how you feel. Yun nga talaga. Hindi lang ako nilalakasan ng loob na sabihin sa kanya na kulang. Kasi, syempre may mga cravings kasi na hindi ko maiwasan bilihin. Lalo na pagkain. Ayun. Siguro yun lang talaga. Nangihina yung loob ko. Hindi na ako na magsasabi. Sige na. Ano number niya? Para matapos to. Kasi yun lang naman susi na ito eh. Opo. Tama naman. Tatawag, lang. Sabihin lang talaga sa kanya. Ako na. Anyways. Yun lang po. Hindi ko kasi alam kung gaano ka masculine. Kung paano sasabihin. Kasi alam niya din naman na nararamdaman niya na may, pag sinabi ko na lalabas ako, bibiling pagkain, ganyan. Or papadeliver. Ganyan. Yun. Actually, wala kang problema. Wala. Hindi ko lang talaga alam kung paano sabihin sa kanya. Kasi nasanay ako na ako lang. Tigilan mo na yan. Tigil yung kakaano nyo na strong independent woman, okay yan. Pero nagadalang tao ka, wala kang income eh. Papangatawan naman strong independent woman, tandaan mo, hindi ka nga nahiyang uulitin bahala. Kaya wala naman akong sakit na ulo sa kanya kasi okay naman po siya. Yearly naman siya umuwi. Hindi ka na this year lang talaga namin na plano. Actually, hindi pa nga planado to. Parang na lang sa inuman to eh. Ba talaga nagagawa ng Sige na. Salamat sa pagtawag ha. Okay. Thank you po. Bye-bye. Bye.